Toyota Grandia 2020 model. Ang issue ay ayaw nang tumakbo. So ayan, dito tayo sa loob. Observe lang muna natin. So nakailaw naman lahat. So ayan. Titignan natin kung bakit ayaw tumakbo. So ayan, nakikita natin na madali lang naman siya paandarin. So nasa 446 odo pa lang yung tinakbo nito. So okay, testing na natin. Testing natin yung primera. Ayan, naka-primera tayo. Titesting natin kung ayaw talagang tumakbo. So ayan, naka-primera tayo. Pero in RPM natin, umabot tayo ng 2000 RPM. Ay, hindi man lang gumalaw yung sasakyan. Ayan. So ayaw talagang tumakbo. So try naman natin dito sa reverse. Ayan. So ayan, reverse yan. Testing lang muna natin kung, so ayan, umabot ulit tayo ng 2000 RPM. Pero hindi talaga gumalaw yung ano natin, yung unit. So simple lang yung ginawa natin, pinaatras lang natin yung transmission dito sa engine. Pinaghiwalay lang muna natin sila dahil 4 years na kasi silang magkasama. So call off muna. So madali lang naman yung gagawin natin dito. Ayan, kung nakikita nyo na medyo may sinikwat-sikwat lang rin dito. So siyempre kailangan natin ng kunting pantakip sa ilong dahil para safety. So ayan, fast forward tayo. So ito yung suspect natin, bakit ayaw tumakbo. Nag-umpisa ito sa low power hanggang sa pinilit ay nasunog talaga siya. So napansin nyo na medyo sunog lang talaga yung clutch lining natin dito. Ayan, nasunog talaga siya, hindi talaga basta-basta. So ang tanong, bakit maaga nasunog yung clutch lining natin? Ang sagot ay depende kasi yan sa pagdala natin ng ng sasakyan natin. So nakadepende yan sa atin. Yung manual transmission ay nakadepende sa may-ari kung paano niya dalhin para magtagal yung sasakyan na magtagal yung clutch lining niya. So ayan, bago yung bearing dito. Siyempre bago din yung clutch lining. Ayan, siyempre. So ang ginawa namin dito ay pinalitan na namin lahat. So pati itong pressure plate ay bago din. So ang tanong, bakit pinalitan pati yung pressure plate? So ang sagot lang ay ayaw na namin mag back job. So yun lang. Siyempre bago lahat yan ikakabit natin. So ayun, fast forward tayo. Dito ay kinabit na natin yung bearing. Madali lang naman to. Madali lang talaga to. Yung bearing madali lang ikabit yan. So yung ganitong trabaho ay napaka basic lang talaga to. So ayan, sa mga nag-OJT ay madali lang naman to. So ayan. So ganyan lang yung pagkabit ng pressure plate. Yung walang bukol ay nasa labas. So yung may bukol ay nasa loob. So ayan, ganyan lang pagkabit. So madali lang talaga, kahit sino naman ay kayang kaya to. So kung nakikita nyo to sa personal tong pressure plate ay medyo magaan lang naman to. Ayan, nakabit na natin. So hindi naman mahirap yung pagkabit nito, madali lang. Kailangan mo lang masintro yung gitna niyan para madali mong maikabit yung transmission paloob. Okay, fast forward tayo. So ayan. So napakasimple lang talaga ng ginawa natin. Nakabit na natin lahat. So ayan, parang walang nangyari. So pati itong propeller, sobrang haba ng propeller na to, pero basic lang, kinabit lang natin. So yun yung ilaw natin, nakikita natin na pinadikit-dikit lang natin. So siyempre titest drive na natin to. Titesting natin kung legit talaga na tatakbo na. So ayan, nakita natin pinadahan-dahan lang muna natin atras. So ibig sabihin ay gumagalaw na yung sasakyan. Ayan, siyempre dahan-dahan lang tayo dito dahil medyo bago pa yung unit.
baka magasgasan natin to ay magkakaproblema pa tayo. So kailangan natin ng dubling ingat, lalo sa mga ganitong klaseng sasakyan na sumisinaw-sinaw pa yung mga pintura. So kailangan talaga natin ng dahan-dahan para safety yung trabaho natin. So ayan, nakikita natin na papalabasin na natin ng highway. Siyempre kailangan natin ng alalay dito para mag-alalay sa highway at paparahin yung mga pahintuin yung mga sasakyan para makalabas ng maayos. So ayan, nakikita naman natin na tumakbo na yung sasakyan. So hanggang dito lang yung video natin. Madali lang naman yun. So kahit sino naman ay kayang kaya. Okay, maraming salamat. God bless.